Hi guys, so for today's video nga, papunta nga ako ng Ragay, Camarines Sur sa Bicol nga to. Pangalawang beses ko na nga tong makakarating sa probinsya nga to ni Mitch. Isa sa mga katrabaho ko nga nung nandun pa nga ako sa Japan. Dalawang araw pa nga lang nga akong nagpapahinga galing nga ng Tanay Rizal. So andito na naman at babiyahe na naman nga tayo. So yun, February pa nga lang nga sinabihan na nga niya ako na sumama nga ako pauwi nga sa kanila. Dalawa lang nga kaming magkasabay, yung mga kapatid nga niya, yung isa na una na din, yung isa naman kinabukasan pa nga. Hindi nga katulad nung nakaraan, sabay-sabay nga kaming bumiyahe. Alas 5:30 nga ng hapon kami nagkita dito sa may terminal nga ng Alabang. Sobrang dami nga ng tao na pauwi nga ng probinsya kaya hindi agad nga kami nakasakay. 7:30 nga nagsimula nga yung biyahe nga namin dahil doon pa lang nga kami nakasakay. Sabi nga niya sa akin hindi naman mahirap umuwi nga sa kanila kasi yung bus maya't maya naman yung dating nga dito sa terminal. Kaya lang nitong time nga na to, sabi nga niya sa akin nakipag-unahan pa talaga siya para magkaroon nga kami ng upuan. Dahil sa sobrang dami nga nang uuwi, kahit nga medyo malayo-layo nga tong biyahe nga na to, sobrang dami nga yung mga nakatayo, halos overloaded na nga kami sa bus. After 6 hours nga na nakaupo nga sa bus, nag-stop over nga kami para nga kumain naman ang hapunan. So yun nga, hindi ko nga alam kung hapunan pa ba yung tawag nga dito kasi nga 1:30 nga to ng umaga. Nagbaon nga kami ng pagkain. So yun, bago nga ako umalis nga ng shop, nagluto nga ako ng 2 chicken biryani pati na rin nga ng nachos. Para nga meron nga kaming pagkain kasi kapag ganitong mga stopover nga, sobrang mamahal din talaga ng mga pagkain. Kaya much better talaga na meron kang sariling baon. So yung kinakain nga naming nachos sa Alabang kanina, hindi namin naubos. Kaya itinuloy nga namin ngayon. Sobrang kunat na nga lang nga nitong nachos na to. Pero syempre nang hinayang din kami na itapon. Kaya inubos na rin talaga namin. 30 minutes nga yung itinagal nga namin dito. Kaya after nga namin kumain, pumila nga kami dito sa may toilet para nga umihi. After nga nun, hindi na nga muna kami umakyat. Inantay na lang muna namin yung konduktor na magtawag para nga makapag-stretching nga muna kasi nga sobrang dami talaga ng mga pasahero sa loob nga ng bus. Halos hindi na rin talaga kami makagalaw. So yun, mag-aalas 2 nga ng madaling araw, umalis na nga yung bus na sinasakyan nga namin din. Nakatulog nga kami ni Mitch. Nagising na nga lang nga kami kasi nga nag-stop over nga ulit siya. Nagulat nga ako kasi mag-aalas 4:30 na nga. At yung tulog nga namin ni Mitch, dire-diretso talaga since nga nung umalis nga tong bus. Doon nga sa huli naming tinigilan. Dito nga marami na nga bumaba na mga pasahero kaya medyo maluwag na nga kami. Bumaba nga ulit kami dito ni Mitch para nga makapag-stretching din. Bumili nga ako ng taho kasi nga meron nga ako nga lang nga ang kumain nga ng taho kasi si Mitch hindi naman siya mahilig nga dito. Mga 4:45 nga sumakay na nga ulit kami ng bus at ang nakakatuwa nga kasi nga konti na nga lang nga kami. At finally nga nakakagalaw na rin nga ako sa inuupuan ko kasi nga nung gabi pa nga sobrang siksikan talaga. Kasi sandal ko na nga lang nga yung ulo ko sa balikat nga ni Mitch para nga makatulog ako ng maayos. 7:30 nga ng umaga nakarating na nga kami sa GRS at doon na nga talaga yung pinaka-terminal nga nitong bus nga na to at doon na rin kami bababa. Umabot din nga ng 12 hours yung biniyahe nga namin at hindi nga namin alam ni Mitch kung saan kami na traffic kasi nga parehas nga kaming tulog. Sabi ko nga sa kanya baka sa Batangas nga kami na traffic kasi nga pagdating naman dito nga papunta nga ng Lucena hanggang pa Bicol na nga dire-diretso naman yung biyahe namin. Sabi ko nga sa kanya yung biyahe nga na papunta nga dito sa kanila parang biyahe na rin nga papunta dun sa amin sa Karamuan kasi halos nga ganito din nga kahaba. So yun, magdadagdag ka na lang talaga ng 2 oras para nga makumpleto yung 14 hours. So yun, may sumundo nga sa aming tricycle bago nga kami dumiretso dun sa bahay nga nila. Dumaan muna kami ng palengke. Pagbaba nga namin dito, napansin ko nga na nangangalumata nga si Mitch. Pati nga ako ganun din. Kahit na mahaba naman yung itinulog namin nga dun sa bus. Kasi nga sobrang nakakapagod din talaga yung bumiyahe. Nakarating na nga kami dito sa palengke din. Bumili nga kami ng pang-ulam nga namin. Alas 8:30 na rin nga kami nakarating nga dun sa bahay nga nila Mitch. So pagkadating nga namin, saka pala nga kami nakapagkape. So yun na guys, hanggang dito na lang muna yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po kayo palagi. God bless and babush!